kasambahay! Nako, alam niyo ba na maraming sakit sa kababaihan ang tahimik lang sa umpisa? Nako, minsan wala pa pong nararamdamang sintomas pero may nangyayari na pala sa loob ng katawan. At nako, dito po pumapasok ang kahalagahan ng imaging. Nako, hindi lang po ito basta picture. These are powerful tools that help doctors see what our eyes cannot see. Kaya naman for today, pag-uusapan po natin ngayon kung bakit mahalaga ang imaging sa women's health. Nako, ano nga po ba ang dapat malaman ng bawat babae tungkol dito at paano nito mapoprotektahan ang ating katawan ng mga kababaihan. Nako, dito lamang po yan sa Doctors on TV. Mga kasambahay, naku, marami pong health conditions ng kababaihan ang nangangailangan ng imaging tools para mas mapabuti ang management or treatment. Ako, but before we dig deeper and detail sa importance and roles of imaging for women's health, alamin muna natin ang history behind this. Nako, because knowledge matters. Dito po yan sa Dose of Information. Alam niyo ba na ang nadiskubreng X-ray ng German physicist na si Professor Wilhelm Röntgen noong 1895 ang naging daan sa pagkakadevelop ng iba't ibang imaging tools at machines? Kabilang sa mga ito ang ultrasound machine, mammograms, magnetic resonance imaging o MRI, at computed tomography machine. Ang teknolohiyang ito ay naging malaking benepisyo sa medical field at maging sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang imaging technologies ay nakatutulong upang ma-diagnose ang health condition ng mga kababaihan, maging ang early detection ng tumor at breast cancer. Alam niyo ba na dahil sa paggamit ng mammograms at ultrasound ay nagkaroon ng malaking pagbaba sa mortality rate ng breast cancer? Ayon sa mga researcher, mula taong 1990 hanggang 2018 ay tinatayang nasa mahigit 300,000 hanggang mahigit 600,000 kababaihan ang nailigtas sa kamatayan sa pamamagitan ng mammograms. Technologies have advanced over the last several decades, maraming imaging technologies ang napatunayan na may maraming benepisyo sa paggamot ng iba't ibang health conditions po ng mga kababaihan. Ako, malaking tulong din ito to advance women's wellness. Kaya naman, para po bigyan tayo ng mas malalim na kaalaman tungkol sa kung iba't iba pang imaging for women's health, here with us today is Dr. Grazel Alix Arellano, isang radiologist. Hi, Dr. Arellano. Welcome to Doctors on TV. Ayan. Okay, welcome. Okay, naku, mga kasambahay, ito po ay isang kaibigan ko, no, na matalik mula po nung ako'y nag-aaral pa po ng medisina. And ito, Doktora, no, thank you na pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. No. Marami tayong kababaihan na matutulungan dito. Okay, hindi lang yung kababaihan kasi alam natin ang nanay ang ilaw ng tahanan. So syempre kasama dito yung kanilang mahal na mga anak, hindi ba? At yung buong pamilya. Okay, so basically is the whole family, okay, that will be able to help, okay, dito sa ating pag-uusapan ngayong araw, no. Okay, and ito umpisahan na natin, Doc, ang ating discussion. Okay, so ito, Doc, no, ano nga ba yung role ng imaging when we talk about women's health? So sa aming radiologist, so pinaka-importante po ang screening sa mga kababaihan. So sa aming mga pagdating sa mga radiologists, meron tayong ino-offer na, sabi mo kanina, mga bagong teknolohiya. So meron tayong ino-offer na ultrasound and mammogram for breast. Kasi una-una, alam naman natin na breast cancer ay yung number 1 or pinaka-common na cancer sa mga kababaihan. So para ma-prevent ito or para mas maagapan, kailangan ng screening. O gusto ko yung sinabi mo sa screening, Doktora, kasi actually, sige, tabi muna natin yung breast cancer, okay? But basically, cancer as a whole, or when we talk about cancer in general, alam natin how important it is to get diagnosed, okay, early on. Kasi di ba, early diagnosis would mean early management. Now here, dun sa minention niyo po na yung imaging, okay, when we talk about women's health, pagka nasi-screen ka ng maaga, una pa lang, bukol pa lang na maliit, bago pa siya kumalat, bago pa siya malala, ay nakikita na through itong mga imaging studies na to. Yes, tama ka, Dr. Sara. So yung mga, for example nga, yung ating breast cancer, so sa women's health tayo ngayon, so importante po na makita agad
yung mga bukol. No, kasi meron tayong mga bukol na talagang painless. No? Hindi mo mararamdaman na kapag nagpamammogram, nagpa-ultrasound ka lang, ay, bakit ngayon wala naman ako nararamdaman, ba't may bukol? So, napaka-importante yung screening po. Okay. And ito, when we talk about women's health, kasi doktora, di ba tama, sakto radiologist ka, I understand na itong pinag-uusapan natin ay may overlapping of specializations po, di ba? Okay, but of course here, yung women's health, yung imaging, okay, so ano ba yung mga iba't ibang klase po na napakahalaga para dito sa screening ng iba't ibang mga sakit, okay, when we talk about especially female reproductive health related mga conditions. Okay. Meron tayong tinatawag na ultrasound. So, maraming klase ng ultrasound. So, meron tayong pelvic ultrasound, meron tayong abdominal ultrasound or transrectal. So, pare-pares to, ultrasound po ito ng mga female reproductive. So, depende na lang, ask mo na lang siguro yung pasyente kung ilang taon yung pasyente mo or kung anong tama. Kasi kung 17 or teen pa to, syempre hindi mo na siya pwedeng i-transvaginal. So, you have to request for a transrectal. Di bale, dadaanan natin yung doktora, mami. Okay, so kanina na-mention nyo yung salitang ultrasound, na-mention nyo din yung parang mammogram, okay? So, when we talk about ultrasound, how is this different? Kasi di ba, hindi nyo pa na-mention yung x-ray, okay? Baka kasi since ang topic natin ay women's health, okay? Pero siguro para hindi rin nalilito yung ating mga viewers. Kasi talaga namang nakakalito. I'm sure nung bago pa rin tayong mga doktor, di ba, parang teka, kailan nga ba nire-request ang x-ray? Kailan ba ang ultrasound? Kailan ba ang mammogram and, other imaging studies pa? Yes, so para sa kaalaman na lahat, so ang ultrasound ng mammogram talagang sila hand in hand kapag nag-screening ng breast cancer. So, ang ultrasound is walang radiation. So, high frequency wave ang ginagamit natin para mag-create ng images. So, non-invasive siya. Compared sa mammogram, which is X-ray siya talaga, so may low dose of radiation lang naman siya. So, ang difference ng dalawa, syempre, may discomfort ng konti sa mammogram. So, Discomfort, masakit ba yan? Kasi minsan, madaya, sasabihin, di, discomfort lang, pero yung pala sobrang sakit. Ano ba yan? Kasi may mga pasyente kapag nagka-ultrasound kami, so natatakot ako, doktora, magpamammogram. Sabi ko, bakit naman? Kasi iniipit yung dede, masakit. Sabi ko, hindi, okay lang yan, mabilis lang naman yan. Siguro, usually, 5 seconds lang kinocompress. So 5 seconds, 1, 2, 3, Yeah. 4, 5. That's it, tapos na. Yes, then 2 compressions each breast. So, wala So naman. 10 seconds, 10 seconds. Yes, oo. Okay. Para ma-create ng image, para mas maganda yung pagkaka-capture ng x-ray, para mas makikita yung mga So yung si bukol. mammogram, well, siguro yung yung discomfort nga sabi mo, for that very short-lived naman So that's like 5 per compression, dalawang compression po yung pag-ipit. Yeah, Okay? oo. So basically, pag kinumpare mo naman doon sa benepisyong kayang ibigay sa isang babae, okay, na ma-detect kung meron ba siyang bukol na nag-umpisa na, o lalo na kung medyo malala, okay, so basically, mas maganda naman po yung advantage. So tiisin na lang, no? Yes, of Okay. course. Kasi may mga cases din naman yung mga nagpapamammogram, medyo dense yung breast niya. So, Minsan, makapal po. Oo. So, hindi siya nakikita lahat by mammogram. So, kailangan magre-request pa rin yung doktor ng ultrasound. So maganda silang dalawa, hand in hand, yung sinabi mo. Yes. sa Dati doktora. kasi mammogram lang. Pero ngayon, usually, lagi nang magkasabay sila. At mammogram and ultrasound, kailangan palagi. Okay, so yun si mammogram. So yun yung may parang x-ray component na may Yes. medyo minimal radiation. Okay, so kung may minimal radiation, that would mean hindi pa pwede sa isang buntis. Kung meron, or masyado siyang maliit na kaya siyang i-disregard kung kunyari buntis ang isang pasyente. As much as possible, dapat wala. Hindi, wala, Hindi, no? Kasi hindi to siya protect ma-expose. Okay. Now, sa ultrasound naman, kasi since wala siyang radiation, tama, pwede siyang paulit-ulitin, no? Yes, very safe ang ultrasound. Sabi ko nga kanina, walang radiation. So, high frequency wave lang ang ginagamit para mag-create ng image O during ayan, ultrasound. that's why, kaya ang mga buntis, diba, meron yan kung ilang months na, yung Yes. age of gestation, uulit-ulitin. Actually, I remember nga, nung buntis ako dun sa kambal ko, parang ba't every week nagpapa-ultrasound ako? Kasi wala namang radiation. Sabi ng asawa ko, ba't parang baka gusto mo nang bumili tayo ng ultrasound machine kasi every week ka na nandito. Ko, wala namang radiation. Sabi ko, gusto ko lang kasing ma-sure na buhay yung baby. Yes. Kasi di ba yung isang Hollywood star, si Angelina Jolie, may sarili siyang machine. Pero syempre, iba naman level yun. I mean, on the lighter note lang yan. So, but just to reiterate na wala pong radiation na nakukuha kapag ka nagpa-ultrasound. And also, not to forget na
ito ay mura, hindi ba, Doktor? Yes, ito ang ultrasound is readily available siya sa lahat ng mga institutions, no? So, kaya pwede ka mag-ultrasound anytime. At libre to sa mga government. O ayan, Yeah. wala po tayong dahilan makasangbahay para hindi po makapagpa-ultrasound. Ang mammogram ba sa government hospital libre or it varies? Meron tayong may yakap na tayo ngayon program. Parang sinama na siya yung mammogram dun sa yakap program. O ayan, dapat mahalin natin ng Department of Health, ang gobyerno. Kasama Ayan na po, siya. ang dami na pong pagbabago, okay? So marami para makapaghatid ng tulong na medikal para sa ating mga kasangbahay, sa ating mga kababayan. Okay, so now, gawin natin medyo mas specific tayo dito sa ultrasound. Kasi minsan naman, of course, apart from the breast, minsan ang concern would also be, kunyari, sa ovaryo o kaya sa mattress. Although I know that this will be, this is covered by the OBGYN. Yes. But overview lang naman, Doktora. Kailan po nire-request yung pelvic or abdominal ultrasound when we want to have an image of the female reproductive system? And then, also, kailan ba yan na pagka dapat transvaginal o kaya kailan transrectal? Okay. So, nire-request ang pelvic ultrasound kapag mayroon ang pasyenteng concern about sa kanyang reproductive. So, may nakakapang bukol or nagkakaroon ng abdominal uterine bleeding, usually sa OB-GYN na yun. And then, so, that's pelvic ultrasound. So, ginagawa doon, trans-ab lang. So, sa tiyan lang. Sa labas lang? Sa labas lang yan, oo. And then yung sinasabi natin, transrectal is usually ginagamit ito sa mga pasyente na wala pang karanasan. So, sa puwet pinapadala. Wala pang sexual history? Yeah. Kalimitan yung mga bata, ano po? Yes. So, Okay. na usually nadadiagnose sila ng mga PCOS or polycystic ovarian, yung mga nagkakaroon ng mga abnormal yung menstrual period nila. Okay. Pero doktora, comparing yung pagka pinadaan sa puwet, okay, or sa transvaginal, pero kunyari, bata pa nga, tapos walang sexual history, and then dito sa labas idadaan, sinong parang tingin mo mas accurate? Mas accurate pa rin syempre yung Pag pinasok. transrectal. Yes, mas mabu-view doon, mas makikita yung mattress, yung ovaries, mas malapit siya sa... But of course, syempre, we Yeah. have to consider kung bata, hindi pwedeng may ganong traumatic Yes, oo. experience while doing the imaging May, study. syempre may discomfort din yun. Ay, I just wanna share, kasi meron, syempre, hindi naman alam, no? Way back, parang siguro patapos pa lang yung pandemic, meron tayong isang pasyente na parang walang nakakapangbukol. Kasi syempre, kalimitan, mas mahirap siyang makapak, lalo na kung medyo nasa, parang heavier build, okay? However, parang napansin namin sa clinic na medyo mukhang may hormone issue talaga. Wala ring backup. Ang problema, nagka-menstruation, doktora, at grabe ang kanyang pain, severe pain. So, I immediately requested for an ultrasound. But syempre, dahil ito'y bata, kasi teenager pa lang, okay? So, naintindihan natin na dapat pelvic na lang, okay? So, may nakitang bukol sa kanya sa ovaryo, sa kaliwang ovaryo. At ang size ay 10 cm, medyo malaki, hindi yung ba. Pero, nung actual na, inoperahan siya kasi baka pumutok dahil, I don't know, kasi parang if I recall it correctly, may cut off na size and umabot doon ng bata, no? Kasi ayaw natin pumutok, baka maging delikado para sa pasyente. Now, nung nilabas na after operahan, nung lumabas 15 cm ang bukol, kasing laki ng ulo ng isang sanggol. Okay, so dito natin nakikita, kita mo, ilang taon na yung pihado, hindi lumaki ng ganong kalaki. Yes, oo. Pero kung iyan ay nakapagpa-ultrasound early on, buti na lang, hindi na umabot sa may mga komplikasyon ng bata. Yeah, so napaka-importante talaga lang imaging, ultrasound. Kasi kung maliit pa lang sana yan, nakita na ultrasound na yung bata, so mas naagapan. Yeah, and Compared nung pinalaki pa na nila, so mas parang nagkaroon siguro to ng mga complications na. So pagkapag lumalaki yung bukol, so nagkakaroon na ng tubig yan sa tiyan. Oo, yeah. So napupush na yung mga organs niya. So medyo mas mahirap siyang operahan. So kung early siya nakita by ultrasound, mas madali pong ma-treat. Okay. And I forgot to mention na it turned out pa na pre-malignant ang ang condition ng Buti na nga lang kamo, 'di ba? Rather than parang huling-huli na well, ito continuously minomonitor ang bata. Okay. Though we're talking about since tapos pa lang yung pandemic. So it's like 5 years ago. Yun. So, but okay naman ang bata ngayon. Okay, so ito, kanina na-mention din natin na hindi nga delikado ang paulit-ulit na pagpapa-ultrasound, lalo na para sa mga buntis, po. Okay, pero, balikan natin kanina, like for example, for mga breast mass, okay? So, gano po yung time interval usually na parang, for example, wala kang nakakapa, okay? So,
kailan dapat nagpapaumpisa na nagpapa-ultrasound ng isang bata? Tapos sabi niyo kasama ang mammogram. Yeah. So, ang recommendation na ngayon, pag talagang 40 years and above, so kailangan mo na magpa-mammogram and ultrasound para to check screening. Pero kapag may strong family history ka, as early as 35 years old, so kailangan mo na magpa-undergo ng mammogram and ultrasound. Family history kung may na-diagnose na breast cancer sa pamilya, both sa nanay na side at sa tatay. Ano? Yes, Dr. Okay. Apo. Meron ba yung Doc, even the mammogram, meron ba yung special preparation na kailangan kapag ka di ba, like dito, pag Yes. magpapa-ultrasound, minsan dapat wag mo na iihi. Full bladder. Full bladder ang tawag. Ito, pag mammogram, meron bang special preparation para at least alam ng ating mga kasambay Yes, pag magpapamamo sila? So kapag magpapaschedule kayo for mammogram or ultrasound, so kailangan siya 5 to 14 days after your period. Ulit, doktora, ilan po? 5 to 14 days after your period. After ng period. Yes, usually, or hindi pwedeng 1 week before your period kasi kung regular yung cycle mo, no? So, hindi siya pwedeng during your period or 1 week prior your period kasi, di ba doon dati nararamdaman may Sobrang breast, sakit. may breast tenderness tayo, masakit, parang namamaga yung breast mo. So, kapag nagpa-mammogram ka o nag-ultrasound ka, lalong added, masakit siya pag in-ultrasound. Hindi yun natin maayos na Yung procedure pag ginagawa. Oo. Ba in-ultrasound, doktor, saglit lang, masakit po, ganyan. So, hindi tama. So, ang better talaga po is mga 5 to 14 days after your period po. Okay. Doon ini-schedule yung mga pasyente for ultrasound and mammogram. Okay, paano doktora yung mga lactating moms? Okay, though pagka lactating, 'di ba, parang kamusta ba ang breast ng ng ating mga kababaihan? Hindi ba mahirap mag-mammogram pagka ganun ang Hindi naman, oo. Wala naman problema. hindi siya nagiging sagabal sa yung sa visualization, sa images na napoproject ng itong procedure na to? Hindi naman pa, doktor. Pero yun nga, sabi mo nga, pag may mga cases na lalo na kapag irregular yung cycle mo, syempre, itataon mo siya dun sa pag hindi medyo namamaga or parang wala kang tenderness, iniinda na sakit. Kasi added siya kapag inipit or kinompress yung breast mo, mas masakit. Halimbawa, in-ultrasound ka, syempre, kapag nag-ultrasound kami, medyo dinidiin lang namin, lalo na kapag dense yung breast. So, doktora, masakit. So, okay. Parang, tatapusin ba natin to or hindi na? Parang Kasi gana. baka hindi na kaya ng Oo, pasyente. yun. We do not want naman na tiisin niya, di ba? Yes, oo. Okay. Pero ito, doktora, di ba, lalo na ngayon, di ba, ang daming mga nagpaparetoke. Okay, pasintabi po ha. Okay. Kaya maganda rin po nalalaman natin, hindi ba? May mga nilalagay kasi ng mga implants, hindi ba? Minsan nga ang paglagay niyan, either periareolar, ibig sabihin yung pinaka-areolar nakapalibot sa nipple or utong ng babae, ano. So basically, doon pinapasok, minsan doon sa ilalim, di ba? Ito inframammary. So magkakaiba po yung paglagay. Now, malalaki tong implants na to kasi ang purpose nito ay magmukhang natural, okay, sa isang babae para alam mo naman ngayon, di ba, parang medyo siguro nagkaroon ng social media, tumaas ang standard ng ganda ng isang babae. Pero syempre wala pa rin namang tatalo sa isang natural na beauty, okay, na hugis. But of course, we have these patients who have had their breasts augmented, okay? So kung paano kung may mga implants, doktora, how do you deal with this kind of patients? So kapag may mga silicone or breast augmentation, pwede naman sila mag-undergo ng MRI and, ng mammogram and ultrasound. Pero kasi may mga limitations tayo sa mammogram. So katulad nun, kapag may silicone ka, so hindi masyadong nako-compress yun. So nangyayari, hindi masyadong nakikita yung bukol doon sa ilalim ng breast. So, pag ultrasound, same din, hindi rin masyado nakikita ang mga bukol by ultrasound kapag nakasilikon. So, doon papasok yung MRI natin, MRI ng breast. Okay, so basically, hindi advisable ang mammogram for them? Hindi masyadong parang ideal? Not that ideal, pero kapag halimbawa kasi meron na siyang architectural distortion or parang pumangit na yung boobs niya compared nung una na dati, so mas better ang MRI. Kasi ang MRI, meron tayong tinatawag din na silicone suppression. So, yun yung parang talent ng MRI natin, machine. So basically, masyadong technical, mga kasambay. So dito papasok yung pong kahalagahan na nagpapacheck up tayo sa ating mga doktor and sila po yung makakadiscern which particular imaging study, okay, would fit your case best. Correct. Okay, ayun. Okay, and but overall, basically, doktora, ganitong kahalagang imaging study when we talk about women's health.
Okay, so, pero ito, doktora, ano yung pwedeng mensahe mo sa mga kababaihan na, naku, alam mo, may mga pangamba sila, takot sila na Undergo imaging ng procedure, study o ng yes. procedure. So, unang-una, wag pong matakot. Kasi importante po talaga na magpapascreen tayo ng, lalo na sa mga breast cancer or may strong family history. Unang-una, syempre, early detection. So, pag nag-screen ka, pag nakita, mas maaagapan. No? Yung survival rates ng breast cancer is mataas compared kapag late na na-diagnose. At the same time, so meron kami mga radiologists na ginagamit na breast imaging reporting and data system o tinatawag ng BI-RADS sa nilalagay namin sa resulta ng report namin. So nakakatulong to sa pasyente at sa doktor kung normal ba yung findings nila, kung benign ba yung findings nila, or kailangan ba nila mag-follow up, or kailangan nito mag-biopsy, or kailangan talaga tanggalin. O kasi yung may So, category hanggang 6, di ba? yes, yung 0 tawag ng hanggang BI-RADS, 6, yeah. BI-RADS, BI-RADS okay. category. O kasi pag 5 and 6 yun, medyo nasa malignancy. Yes, malignant Pag na 4, yan. medyo alanganin, Suspicious. suspicious. Biopsy, yeah. Oy, I did my homework. Okay. Memorize ko. Very good ka. GG, no? Okay, Oo. sorry. Ayan, so, naku, ang ganda ng talakayan natin, mga kasambahay. Nakakatawa si Dr. at isang maganda niya na ipapaliwanag yung ating mga concern when we talk about imaging studies, para sa women's health ako. Pero maraming mga paniniwala tungkol sa mga imaging technologies, gaya po ng ultrasound, ang dapat natin bigyang linaw, doktora. Okay, so kaya tutok lamang kayo mga kasangbahay. Magbabalik po ang Dr. Zon TV. And we're back mga kasangbahay. Nako, marami pong mga kababaihan ang nag-aalangan o nag-aalala pagdating po sa mga imaging technologies gaya ng ultrasound. Naku, gaya po ng safe ba ito or hindi. Lalo na sa mga buntis at saka mga babies po, no? O totoo bang may radiation ang ultrasound? Ako, so this time, aalamin naman natin ang totoo at maling paniniwala na dapat po ninyong malaman. Dito po lang yan sa Mythbuster. Okay, simulan na natin ang Mythbuster. Okay, so ito, Doc, no? Myth or fact? Kapag madalas magpa-ultrasound, ako pwedeng maapektuhan ang pagbubuntis. Myth or fact? Mali. Hindi naapektuhan ng pagbubuntis kapag sa ultrasound. So, paulit-ulit, walang radiation na ultrasound. So, very safe po siya. Ayan, so paulit-ulit po natin sinasabi, ligtas po ito para sa nanay at sa baby. Okay, Correct. so ito po, myth or fact? Masakit ang transvaginal ultrasound. Doktora, may konting discomfort, pero hindi ganun kasakit. Kasi syempre, kung sino naman yung pasyente na magpapasok ng probe sa private organ, medyo may discomfort. Pero importante pa rin na talaga ma-screen kung kailangan yung procedure de transvaginal para malaman kung meron problema sa matres. Yes, no, kasi early Yeah. detection saves lives. Okay, so ito po, myth or fact? Pwede nang hindi magpa-check up basta nagpa-ultrasound. Mali po. Hindi po pwede. So kapag nagpa-ultrasound ka, hindi pwede ultrasound lang. Hindi mo nipapakita sa doktor mo yun. So kailangan magpa-check up ka pa rin sa iyong physician. Okay, kasi di ba tayo, kung may resulta, we correlate that clinically. Ibig sabihin kung ano yung history or physical examination ng isang pasyente. Yun po together, doon po kami nagka-come up ng diagnosis. Okay, so dapat may resulta, meron ding pagbisita sa doktora. Okay, so ito po, myth or fact, sobrang sakit ang magpa-mammogram. Hindi masakit ang magpamammogram. Sinasabi natin may konting discomfort. So, i-compress lang ng konti yung breast. And then, so, bali wala naman yan kapag ma-detect kung may bukol o wala. Diba? Ako, doktora, hahanapin kita pag nasaktan ako, ha? Sabi mo, hindi. Okay, sabi ni doktora, it's just a discomfort. And, of course, the benefits would always outweigh yung a little discomfort. Okay, and sinabi niya kanina yon 10 seconds only, bawat side. Okay, so yan po. And then ito, myth or fact, kapag walang nararamdamang bukol, hindi ko kailangang magpa-mammogram. Mali po, kailangan po magpa-mammogram pa din, magpa-undergo tayo ng screening kahit walang nararamdaman. So, early detection pa rin tayo. So, maraming mga breast cancers is talagang painless. So, hindi mo mararamdaman na may bukol ka. So, napaka-importante yung screening tayo. Oo, so nagbigay si doktora kanina ng cut-off age, di ba? Yes. 40, pero pag mataas ang risk factor, 35, dapat nag-uumpisa na. Yes. And how frequent is this? Is this annually or every 6 months? So,
Annually po. Every year. Okay. So siguro So, kailan- magandang ilagay nilang anniversary sa birthday nila para Yes. hindi nila makalimutan. Apo. May doktora din sinasabi natin, yung screening is annually po talaga. Pero Screening. pero kapag may nakita sa breast, It's a different story, mas yes, madalas. every 6 months, every 3 months. Depende. Yeah, depende. O kasi po. minomonitor din, di ba? Yes. Lalo na kung meron na po kayong ina-undergo na treatment. So your doctor, your attending physician would recommend how frequent or how close the time interval should be. Okay, so ito, myth or fact, kapag normal ang mammogram ko, hindi ko na kailangang ulitin. No, kailangan pa rin yearly. Ito yung sinasabi natin kapag normal. So, every year tayo, screening tayo. Annual siya, yearly dapat gagawin ng mammogram para ma-detect pa rin kung may mga bukol or wala. Sabi nga, di ba, hindi talaga nararamdaman ng isang babae na may bukol siya or may breast cancer siya once pag hindi mo nagawa yung procedure. Oo, tsaka para sigurado na rin, hindi ba? Yes, Doktora? may mga pasyente kasi na wala naman ako nararamdaman ng bukol. So, mag-mammogram ako, may bukol pala ako. So, stage na, so medyo late na. So, importante po talaga. So, ang lagi pong pagsisisi po ay laging nasa huli. Nako, ayan mga kasambahay, myth busted na. Ayan, taliwanagan na tayo mga kasambahay. Nako, hindi po tayo dapat mangamba o matakot na mag-undergo ng mga imaging procedures gaya po ng ultrasound at mammogram. Nako, lalo na po ito ay ginagawa ng mga trained and professional healthcare providers. Thank you so much, Dr. Gracel, Alex Arellano, dahil sa pagbabahagi po sa atin ng mga mahahalagang impormasyon para sa ating mga kababaihan. Ako, pero bago po ka namin pakawalan na, any final message sa ating mga kababaihan, lalo na po sa yung mga nangangamba sa mga ganitong procedures? Para sa atin mga kababaihan, so wag matakot. So, importante po talaga na magpa-screen tayo every year. So, una-una, for early detection, accurate diagnosis, tsaka para may treatment guideline po tayo. Ayan, well said, Doktora. At sa mga nagtatanong, Dok, saan ka ba nila pwedeng puntahan? Ano yung mga hospital affiliations mo para mabati rin natin? Kasi syempre po, si Doktora isang radiologist, okay? So she doesn't really, deal with patients directly. So siya ay nakakatulong sa atin sa lahat ng mga binabasa ng ating mga clinicians, okay? So, pero saan po yung mga hospital affiliations mo, Doktora, para sa kaalaman ng ating mga viewers? Affiliated ako sa Veterans Memorial Medical Center, and then Bernardino General Hospital, and then sa Unilab. Okay, so ayan, no? And basically yun, pag may mga ibang concerns na pwede makatulong si Doktora, you can find her also in her social media account, no? Gracel Alex ba? Yeah. Ayan, okay. Pero Doktora, baka may gusto ka mga batiin? Binabati ko lang naman yung family ko. Kaya si Doc Harold. Yes, and mga kids ko, Inigo and Enzo. Ayan, and thank you. And yung mga na-mention yung mga hospital, yung kanyang mga kasamahan doon. And the Doktora is also here, the president of the medical, the Doctors Association in Veterans Hospital, Veterans Memorial Medical Center. Yes. And for NCR, yung grupo niyo, Doktora, ano I'm nga? the secretary. Secretary sa NCR, Doktora. Okay, busy-busy si Doktora. And nagpapasalamat tayo dahil pinagbigyan niya tayo, okay, sinikip tayo sa kanyang kabisihan. Ito naman, mga kasambahay, naku, alam niyo ba na ang breast cancer ay isa po sa pinakakaraniwang cancer sa kababaihan. Maraming cases ang nadedetect kapag late na. Kaya napakahalaga ng regular breast screening para sa early detection and treatment. Kaya naman, alamin natin kung paano nga ba ginagawa ang breast cancer screening at iba pa pong mahahalagang impormasyon tungkol dito sa Women's Health. Hello po, ako po si Dr. Arthur Go, isang medical oncologist. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa breast cancer. So, kadalasan, ang breast cancer nagsisimula at 50 years old na detect. But this time of the time, talagang naging earlier na ang mga cases na nagiging mas bata na, no? Same as colorectal cancer, nagiging mas bata na nagkakaroon ng breast cancer ngayon. As early as 40 years old, at 20 years old, nagkakaroon na rin. Okay, so we have risk factors, no? So, there are the non-modifiable. Sabihin, hindi mo na mababago yun. One is the age, no? More than 50 years old. Second is, of course, yung genetics, no? Yung BRCA mutation, BRCA1 and BRCA2 mutations, no? So, pag mayroong inherited na first-degree relative kayo na may cancer, so mataas yung chance na magkaroon din ng cancer ang isang tao. And then you have the modifiables. So, ano pa yung mga modifiables? So, pwede mong baguhin, like lifestyle, yung obesity, no? So, increase in fat, no? So, alcohol drinking, no? Okay, so there's a myth, no, behind those, no? Yung tight bras na may wire. So, it's a myth na mag-cause yun ng cancer, or yung mga deodorant. So, it's a myth na, no, when it comes to that. So, ang talagang proven
are those yung mga obesity, na mga risk factors, of course, alcohol drinking, indirectly smoking, but not really, but more of talagang obesity and lifestyle. And then, of course, yung genetic talaga. Again, no, may mga warning signs makikita sa isang dibdib ng isang babae. Pero ulitin ko, hindi porke meron yun, cancer na siya. Minsan, adenoma lang siya, benign lang siya. Pero ano ba yung mga yun? One, minsan po, mapapansin nyo, merong lump, may bukol sa dede. Minsan kasi nangyayari din naman yan sa pag nagkakaroon ng menstruations, no? Or minsan po, mas lumalaki yung isang dibdib kaysa doon sa isa. Or minsan inverted nipple. Sometimes may makikita ka na parang discharge sa dede. Minsan naman nangyayari din yung sa may infection, no? Pero yun nga, those are still warning signs. And then, of course, may tinatawag tayong peau d'orange. So, yung sabihin nun, yung parang nakita mo sa orange, yung mga dimples, na mga ganon. Or minsan namumula na yung dibdib, no? Yung breast, namumula siya, no? Naging inflamed, no? So, those are mga warning signs na kailangan nyo magpasuri sa isang doktor para makita kung ano kailangan gawin. Yung first step natin, no? Para sa sarili. So, of course, you can do self-breast examination. So, how do you do that, no? Pili lang kayo na isang araw, isang petsa sa buwan. For example, ngayon is March 4. So ngayon, every March 4, April 4, May 4, kada 4th of the month, you can, ang gawin mo, haharap ka sa mirror, and then look at yourself, and then you can put your hands behind your back, isa lang, and then i-spread mo lang siya, and you can actually do a circular pattern lang from the nipple going out, or from the outside going in, kapay mo lang slowly siya, no? You can do it actually in front of a mirror para mas makita mo siya, no? Or if hindi medyo conscious ka, you can do it when you're taking a bath, no? You can do it at nakahiga ka din. Mas maganda rin kasi flat ka na eh. When it comes to breast cancer screening, within 40 to 50, you do your breast mammography na. And nangyayari po dyan is, it's done, every other year, no? Hindi na siya yearly. So, nagkakaroon lang ng early screening tayo when nangyari dyan, if pero siyang BRCA mutation. Usually, pag may BRCA mutation siya, as early as 30 years old, pinapa-mammography na, no? Ano ba yung mga types of screening? So, pag younger age kasi, mas dense ang breast ng isang kababaihan. So, sinasama talaga ng ultrasound kasi minsan di nakukuha sa mammography ang pag-check nung kung may bukol o wala. So, nagsasabay ang isang ultrasound at saka breast mammography combined to detect kung may problema o wala. Pero younger than 40 years old, usually ultrasound na ginagamit. Sometimes, if there is talagang genetic disease like BRCA mutation, ang pinapagawa minsan MRI na rin ng breast. Treatment option for breast cancer, talagang ang primary, of course, surgery pa rin naman. But nowadays, if malaki kasi ang bukol, advanced na nakikita yung bukol, pinapalit muna yung bukol. Kasi ngayon, data have shown na you shrink the tumor first, no, through chemotherapy. When you do that, and then pag natanggal yung bukol, walang nakita na bukol na residue from the biopsy, it converts to better overall survival. So, minsan inuuna ng chemo muna, ang tawag doon neoadjuvant treatment, pinapashrink mo yung tumor bago tanggalin yung bukol. May ibang kasi pasyente sinabi, Dok, lumit na, wala na. Baka pwedeng hindi natanggalin. No, talagang tinatanggal pa rin. But pag tinanggal kasi ang breast, mayroon tinatawag na breast conservative surgery na naman na. So, hindi kailangan tanggalin yung buong dede na. Pwede may lumpectomy, may mas So, mas precision na ngayon ang treatment. Of course, the earlier stage, the better. Kasi from stage 1 to 3, cure pa rin ang habol natin, no? There are so many medications available already na to stop the recurrence, no? Of course, stage 4, ngayon kasi, pag sinabing stage 4 na kasi, di ba, sinasabi na may tanning na, but sometimes it is, may mga bagong gamot na it's really compatible with life na, no? We have patients who've been stage 4 for already 5 to 10 years already, buhay pa rin sila, no? So, it's really, the modern treatments now are better, and it's getting better pa to give patients more quality of life. So, prevention, doon sa non-modifiable, yung hindi natin magagawa, age, wala natin magagawa ba dyan, no? Genetics, so early screening talaga pag meron talaga nasa genes po siya. So, you do genetic testing. If may first-degree relatives kayo talaga na merong cancer, so ideally, magpa-genetic testing kung kaya. Yung mga modifiables naman, of course, lifestyle change, no? So, active lifestyle, eat properly, avoid, don't get, obese, no? In my practice kasi, I have seen from charity cases to, remember, unang-una, huwag kayong bangunahin ng takot. The fear, yung takot kasi, pag tinago niyo yan, mas lumalala ang sitwasyon, mas dumadami ang gastos. So, mas maaga na nakita, masuri, matreat, mas bawas ang mga gamutan, mga treatments na idadagdag doon.
Ngayon po may pagkukulang sa financial, andyan po ang DOH. May nikalo na po tayo na tumutulong po, suportahan ng mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. And then, of course, there are advances in treatment na talaga ngayon na bagong-bago na rin, na nakakatulong talaga na hindi na uso yung pag nagkikimotherapy na grabe nakikita na ng effect, no? So, huwag kayong matakot, no? Lumaban lang po tayo kasi importante, of course, yung ating panalangin natin, of course, and then your faith in yourself and believe in yourself, no? And last, huwag kayong matakot, laban lang po. So again, thank you for watching this video. I'm Dr. Arthur Go, a medical oncologist. You can look for me at any or for consultation at UERM Medical Center in Quezon City. And then I have a government hospital at TOH Rizal Medical Center, Pasig. In the north, sa San Fernando, Pampanga, the OncoCare, the Calcutta Medical Center, Chemo Unit, Cancer Center. And then, at Bataan naman, sa Mount Samat Medical Center. Ang dami nating natutunan, ako lalo na po para sa kalusugan ng ating mga kababaihan. Pero hindi pa po tayo nagtatapos dyan, mga kasangbahay. Dahil marami pa tayong health tips for prevention of women's health conditions and early detection. Sa pagbabalik po yan ng Dr. Zon TV. Good day, everyone. I'm Dr. Ana Fe Orbigoso Gloria. I am an obstetrician gynecologist from the Makati Medical Center. Today, we will be discussing about Eat Smart for a Happy Uterus. Having healthy nutrition is essential not just for the female hormone, but in our overall health, no? So there are so many studies that would say that it can prevent chronic diseases, cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, and mostly cancer, especially colorectal cancer. And para sa babae, it will be cancer of the endometrium or uterine cancer, ovarian cancer, and also breast cancer. Dapat sana ang ating plato ay kalahati nun ay gulay at prutas, no? So roughly that would be around 2 cups of fruits in a day or 2.5 cups servings of vegetables in a day. And then ang ating protein should be coming from lean meat or white meat like chicken. Pwede rin na galing sa healthy nuts and seeds, and then ang ating carbs will be coming from whole grains like your brown rice, adlay, and we have to avoid certain foods as well, no? Especially the ultra-processed food, processed red meat, and also too much salt in the diet, as well as too much sugar in the diet. So, pag sinabi kasi nating premenstrual syndrome or premenstrual symptoms, no? Ito yung mga nararamdaman ng mga babae bago sila magkaregla. Usually, 5 days bago sila magkaregla o kaya during the time na may regla sila on the first 3 days. So, kadalasan yung bloatedness, no? And breast tenderness, pero maaari din na mood swings, no? Or nagiging mas irritable sila, no? So, para maiwasan to, kailangan during this time talagang maglo-low salt diet tayo, no? And then, aside from the healthy diet, which should compose mainly of vegetables and fruit, dapat iiwasan natin yung mga magkakos ng further inflammation like mga ultra-processed food at saka alcohol as well. The hormonal changes in women's life, no, from adolescent to the menopause, can be more acceptable to us if we understand our body. No?
So we have to support the rhythm of our body, no? So basically, it's having the appropriate lifestyle modification. So as we keep on emphasizing, having healthy nutrition is very essential. But apart from that nutrition, we should be also doing a lot of physical activities, no? Because the physical activities will also eliminate the toxins that we have accumulated in our body and give strength to our bones, to our muscles, and make us mobile even in our later years in life. So let's understand our body, support our body, and make the necessary changes so that we get older with grace and comfort. Tandaan mga kasangbahay, ang pag-aalaga sa ating kalusugan, ako lalo na po ng mga kababaihan, ay hindi pagiging selfish, kundi pagpapahalaga sa ating sarili at sa ating pamilya. Kapag inalagaan natin ang ating katawan, mas nagiging handa tayo sa anumang hamon at may lakas tayo para alagaan ang ibang mahal natin sa buhay. Kaya don't miss your regular checkups and screenings. And of course, maintain healthy habits. Thank you for joining us mga kasangbahay. And Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center. You can visit their website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. So 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Also, we would like to thank Oxygen General Hospital. For inquiries, you may visit their website www.sgh.doh.gov.ph. And River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. Doctors on TV would also like to thank Tondo Medical Center, located at Honorio Lopez Boulevard, Balut, Tondo, Manila. For inquiries, you may dial 02-8865-9000. Healthcare within your reach. Doctors on TV would also like to thank Fidel Mundo Medical Center, located at 11 Banawe Street, Quezon City, 1113 Metro Manila. For more information about their services, you may contact them at 02-8712-0845. At para lagi po kayong updated sa latest health trends, don't forget to like and follow us on Facebook at www.facebook.com/doctorsontv and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para po lagi kayong una sa health info. At bago po tayo magtapos, ang Doctors on TV po ay nagpapasalamat sa ating mga nakasama ngayong araw. Naku, sa lahat po ng bumubuo ng UNTV, sa technical team at sa buong production team. Also, gusto ko rin pong pasalamatan ng mga taong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa aming public service mission. Kuya Daniel Razon, ako maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success, as well as all the members of the Management Committee of KDR Group of Companies. And syempre, binabati ko yung aking kambal. Hello kay Iya and kay Iyo, hello. Hi kay EJ. Hi kay Doc Alain, of course. At sa mga pasyente natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. Also, I would like to thank yung mga taga-Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. Hi kay Tita Letty Duarte, kay Deng Duarte, sa brother ko kay Norman. And of course, sa mga pasyente natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa ating kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at ang lagi pong paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999
Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Lindesont Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects.